Hello mga amigo-amiga, gwapo-gwapa. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Basahin ko lang to ha. Alam naman nating ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa wastong paraan. Di ba? Nakasulat yan dito, nasa Timoteo. Timoteo 1:8. Di ba malinaw sa inyo? Ang kasulatan o ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa kabutihan, ginagamit sa wastong paraan, di ba? Gagamitin talaga natin sa wastong paraan. O, tingnan mo dito sa 10, no? Ang kautusan ay ginawa rin dahil sa mahilig sa kahalayan, mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Tandaan natin, nakikiapid sa kapwa lalaki. O, puro lalaki, pwede rin bading-bading, pare-pareho, o both side, di ba? O, nakasulat, o, mahilig sa kahalayan, mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Lalaki lang nakalagay dito, pero pwede rin sa babae. Sa babae, di ba? Nakikiapid sa kapwa lalaki. Ang linaw nakasulat, oh. Nandito sa Timoteo 1, Timoteo 10. Basahin nyo to, nakasulat, oh. Gamitin lang ang kautusan sa tamang pamamaraan. Nakalinang linaw-linaw, oh. Mga kidnapper, mga sinungaling, mga bulaang saksi, at sa sinumang sumasalungat sa wastong aral. O, di ba? Aral na ayon sa mabuting balita. Ito'y galing sa dakila. Mapagpalang Diyos at ipinagkatiwala sa akin upang ipahayag. Di ba? Diba? Upang ipahayag. Nakasulat dito, upang ipahayag. Kaya ito yung mga lalaking nakikiapid sa kapwa lalaki, yan ay mali. Tandaan ninyo, nakasulat dito. Basahin nyo sa 1 Timoteo 9:10 hanggang 11. Tapusin nyo yun. At kung naunawaan nyo kayong mahilig makikiapid, mali yung mga ginagawa nyo, hindi tama. Nakasulat na to noon pa. At kailangan ipahayag. Nakasulat naman, kailangan ipahayag. Ipahayag, ipaalam sa madla. Para tayong lahat ma-aware kung ano yung tama at mali nating gagawin. Di ba? Ano ang mabuti, ano ang hindi mabuti. Kaya nga gusto ng Panginoon, aral na naayon sa mabuting balita. Ito'y galing sa dakila. At mapagpalang Diyos. Naunawaan niyo ba yun? Ang laki-laki ang tanda-tanda na natin. Hindi pa natin maunawaan yun. Yung mga gumagawa ng pakikiapid sa kapwa lalaki, pakikiapid sa kapwa babae. Yung mga lumalabas na ganyan, ay nalinlang talaga sila ng gusto. Tapos sasabihin ng nalinlang, tapos paulit-ulit nilang ginagawa. Tapos sabi, nalinlang daw sila. Gustong-gusto nyo naman, di ba? Gustong-gusto nyo yun. Pag tinanggap natin ng Panginoon, mas mabuti at dahan-dahan niyang mawawala yung mga ganong mga kasalanan, mga ganong pagnanasa sa ating kapwa, mawawala talaga yon. Dito naman sa Ezekiel, tingnan nyo ang sabi dito sa Ezekiel 33:17, tao, sinasabi ng inyong mga kababayan na hindi makatarungan ang ginagawa ko, gayong ang pamumuhay nila ang hindi tama. Hindi makatarungan ang Panginoon? O tayo ang hindi makatarungan para sa Kanya? Binigyan niya tayo ng tuntunin para maging tama ang ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Pero anong ginawa natin? Tinakwil natin ang kautusan ng Panginoon at gumawa tayo ng sarili nating budhing kautusan. Kaya, nilinlang nga tayo ng ating mga budhi, ang ating kaisipan kasi nga, hindi nawala na yung tuntunin ng Panginoon para sa atin. Ang sarili natin ang ating sinusunod. Ginusto nating sumunod sa sanlibutan. Tapos ang Panginoon, sasabihin niyo sa Panginoon natin na hindi makatarungan. Tayo ang hindi makatarungan sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon.
Nakakaya naman, ganun na natin ang Panginoon. Hindi makatarungan. Tayo ang hindi makatarungan. Tandaan natin yan. Tayong lahat. Kaya nga pinaparating niya to sa atin para maunawaan natin yung mga kautusan niya. Kung ano yung mga ipinagbabawal at ano yung mga ayaw nating gawin para hindi tayo mapahamak o mamatay sa kasamaan. Diba? Sa 30 naman, sinabi ko nga na ang matuwid ay mabubuhay, ngunit kapag nanghawak siya sa kanyang kabutihan at nagpakasama, mawawalan ng kabuluhan ang kanyang kabutihan. O, diba? Pakabuti ka, tapos bigla kang natukso. Tukso, layuan mo ako. O, bigla kang natukso. Ano nangyari? Nawalang kabuluhan yung pinaghirapan mong kabutihang mga ilang taon, tapos bigla kang natukso. O, bigla kang nakikiapid. Bigla kang... Kasi ang tukso, hindi naman yan, pasulpot-sulpot lang yan, at nasa sa atin talaga kung aware na tayo sa mga gawaing mali o gawaing hindi tama. Pag hindi tayo aware, ay talagang pag pumasok yung tukso sa ating buhay, sigurado lugmok ka na naman. Kaya sayang yung pinaghirapan mong kabutihan, andun ka na, bigla ka namang gumawa ng pagkakamali. Tama ba yan? Hindi. O, diba? Nakasulat naman dito. Mawawalan ng kabuluhan ang kanyang kabutihan nga ginawa niya noon, dati. Mawawala kasi bigla siyang natukso. Kaya nga, yung mga tuntunin ng Panginoon, dapat natin siyang ipananangan, pananampalataya. Maging aware tayo sa lahat ng bagay, kasi pag hindi, matutukso talaga at matutukso sa anumang klaseng paraan. At nasa sa atin na rin yun ang pagsunod natin. Kung hindi tayo alerto, hindi tayo aware, hindi dilat ang ating mata, tulog-tulugan pa tayo, alam naman nating tama, bukaan natin ating mata para nakikita natin kung ito ba'y tama o mali. O, diba? Mawalan ng kabuluhan, mawawalan ng saysay ang lahat ng pinaghirapan mong kabutihan. Mawawala. Nakasulat naman dito, pinaliwanag na nga dito. Pamahagi natin to sa ating kapwa para maunawaan din nila yung mga kautusan ng Panginoon na ayaw niya tayong mapahamak. Hindi ayaw niya tayong mawalan ng kabuluhan, mawalan ng saysay ang ating pinaghirapang kabutihan simula noon hanggang sa kasalukuyan, di ba? Sayang naman yung pinaghirapan nating kabutihan simula noon hanggang ngayon, tapos bigla kang malugmok sa kasamaan, bigla kang matukso. O di, nawawalan ng kabuluhan ang lahat. Dahil nga, nalinlang ka, natukso ka, nahawa ka, sa ano-ano mang paraan. O, diba? Iba't ibang klaseng kaparaanan para tayo magkakasala. Kaya dapat talaga ang awareness natin lalo nating gagamitin araw-araw. Hindi lang araw-araw, tuwi-tuwi na, para yung pinaghirapan nating kabutihan noon hindi mawalan ng saysay. Nakasulat naman dito, mawawalan ng kabuluhan ang lahat. Diba? Tungkol sa masama, sinabi kong siya ay mamamatay. Gayunman, kapag tinalakdan niya ang kasamaan at nagbagong buhay siya, tumutupad sa kanyang pangako. Tungkol sa masama, sinabi kong siya ay mamamatay. Kasi nga, sa kasamaan niya, mamamatay talaga yung pagkatao niya, hindi yung flesh, yung kaluluwa. Tapos, tinalikdan niya ang lahat ng kasamaan, ay di maliligtas siya, ipapawalang bisa na ng Panginoon ang lahat. Nakasulat yan dito. Hindi na alalahanin ang dati niyang kasamaan. Kasi kumbaga tinubos na ng Panginoon ang lahat dati niyang kasamaan. Patawarin na tayo. Pero pag nagkasala na naman tayo muli, kasi nga hindi na naman tayo aware, hindi na naman tayo, nabulag na naman tayo kasi natukso, nalinlang, nahawa
sa kasamaan ng mundo. Marami kasing paraan para hindi tayo, kaya ang power ng pagpipigil at pagpapasensya, gamitin natin yan dito sa mga ganitong pang araw-araw na buhay, yung para hindi tayo matukso. Yung magpigil tayo sa sarili, lalo na pagka natukso tayo sa ating kapwa, pakikiapid natin. Kung hindi natin yan bigyan ng pagputol o pagpigil, matutokso ka pa ulit-ulit. Kaya kailangan maging aware ka sa araw-araw mong ginagawa, kasi kung hindi, talagang matutokso ka. Pag tinupad mo sa kanyang pangako, isinasauli ang kanyang mga ninakaw, o itong mga ninakaw naman, tuntunin ng buhay na hindi gumagawa ng anumang kasamaan, siya ay mabubuhay. Pag binalik mo, nagbago ka, nagsisi ka, magbalik loob ka sa Panginoon, marami paraan para magbago ka, di ba? Pigilan mo na yung sarili mo gumawa ng pagnanakaw, pagmanipula, pangangalunya. Yun yung mga mabibigat na kasalanan tinutukoy lagi ng Panginoon simula pa ng umpisa. Simula nung inutos na kay Moses, yan yung mga basic. Ngayon nga lang, nag-evolve na nga ngayon, paiba-iba na, no? Iba-iba na. High-tech kumbaga. Kung nag-high-tech na ngayon, mas lalong nag-high-tech din yung kaisipan ng tao. Sa panduloko, sa pagnanakaw. Hindi ba kayo nahiya sa mga ganong gawain? Kitang-kita tayo ng Panginoon araw-araw kung ano-anong mga pinagagawa natin. Tandaan natin, alam ng Panginoon kung sino-sino sa atin ang gumagawa ng mga ganyang gawaing pagkakamali, pagnanakaw, pangangalunya, paulit-ulit na nasusuklam na yung Panginoon sa atin. Binigyan niya tayo ng chance kung kailan tayo magbago. Bago niya hatulan ang lahat-lahat. Hatulan niya tayong lahat-lahat. Gusto niyo dumating ang panahon na yun, biglang pagdating niya. Tapos, hindi pa tayo nagbago, hindi pa tayo nagsisi. Anong mangyayari sa atin? Doon tayo sa kailaliman. Ihulog tayo doon sa kailaliman ng nag-aapoy na may asupre. Di ba? Kumukulo-kulo yon. Gusto niya yun. Di ba kayo natatakot sa ganon? At ang pakiramdam mo doon, habang panahon ka maghihirap, habang panahon mo ramdam mo yung sakit, lahat ng ramdam mo yun. Pero pag sa Panginoon ka, ramdam mo rin yung kasiyahan, di ba? Kapayapaan. May kapahingahan ka sa Panginoon. Gusto mo doon? Ipagpalit mo ba yung kahit simpleng buhay lang, tapos payapa ka, masaya ka, wala kang iniisip na problema dahil kontento ka na sa buhay mo. Wala kang pagsisihan sa bandang huli. Kasi mayroon ka ng kumbaga awareness, mayroon ka ng pagpipigil sa sarili, mayroon ka ng pagpapasensya, mapagpakumbaba. Sinusunod mo na yung tuntunin ng Panginoon. Pag sinusunod mo kasi yun, lahat. Hindi naman mabigat yung sundin eh. Sabi niya nga, simple lang. Tayo lang naman ang nagpapahirap sa mga tuntunin ng Panginoon. Tayo lang. Kasi hindi natin maiwas-iwaksi ang mga karumal-dumal, kasuklam-suklam na mga maling gawain. Tulog na tulog pa ang ating mga pikit na pikit pa ang ating mga mata, bulag na bulag pa sa katotohanan. Minsan na nga dyan, nakikita na natin yung iba, maling-mali ng ginagawa. Sasabihin, huwag ka makialam. Paano siya matututo kung hindi natin siya pagsabihan, hindi natin siya sawayin? Kaya nga gusto ng Panginoon, i-share natin ang lahat ng to para matutunan ng lahat at maging aware tayong lahat na huwag gumawa ng mga maling gawain. Kasi mawawalan ng kabuluhan yung mga iba nga, ang sip-sip nila sa Panginoon, ang bait-bait nila, nagpapakita sila ng mga gawaing magaganda, tapos bigla silang natukso.
nawala tuloy ng kabuluhan ng lahat. Sa isang pagkakamali, nawala ang lahat. Hindi ka tuloy maliligtas. Pero, kailangan magbalik ka uli sa Panginoon. Magsisi ka na naman uli. Ulit-ulit. Repeat. Ganyan kasi tayo, mga tao. Kaya simula noon hanggang ngayon, repeat. Kung hindi tayo aware, paulit-ulit nga yung ating mga kasuklam-suklam na gawain. Yung mga magnanakaw dyan, isauli nyo yung mga pinagnanakaw nyo. Kasi may kapalit yan, bigat, bighati, pait. Makaramdam ka ng pait sa buhay mo. Hindi naman yun mismong ikaw ang makano, pero sa mga kamag-anak mo, mararamdaman mo yung mga darating na pait. Pag pinatikim na ng Panginoon sa iyo ang kapaitan. Hindi man agad-agad, pero mararamdaman mo yun. At sana lang tayong lahat matututo na tayong sumunod sa kautusan ng Panginoon. May tamang pag-iisip na tayo. Hindi naman tayo kumakain ng gatas pa ang ating kinakain. Hindi na, no? Hindi na, yes. Ang ating mga kinakain ay matitigas na. Kaya alam na natin ang tama't mali. Alam na natin yan. Sana lang magbago tayong lahat. Dahil pag biglang dumating ang Panginoon, hindi siya nagpapasabi kung kailan siya dadating. Dadating siyang bigla. Parang kidlat. So, di ba? Isang kisap mata. Pagdating niya. Pag gusto mong maligtas, magbago ka. Kung ayaw mong maligtas, tuloy ang buhay mo. Yan ang gusto mo, di ba? Kaya dapat tayo lagi, mag-iingat tayo lagi sa ating aware tayo sa lahat ng mga gawaing hindi kaaya-aya sa Panginoon. Itinuturo naman niya sa atin ang lahat lang dito. Lumang tipan, sa lumang tipan at sa bagong tipan. Mas matindi ngayon sa lumang tipan dahil nakaano yung iba, kaso lang nag-evolve na rin yung kasalanan natin. Nag-evolve dahil sa sobrang ng kahaytikan. Pag pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, huwag ka nang gumawa ng ganun dahil hindi na tama, kasuklam-kuklam, abot na sa ulap yung kayabangan mo. Tandaan natin, pag ganun ang ating mga pagkatao, sobra-sobra na, ibababa talaga tayo ng Panginoon. Lahat ng mga ginagawa nating mali. At yung binigay niya sa akin, dito sa Timoteo, tungkol sa mga naglilingkod at sa mga karakter na dapat taglayin ng mga pinuno at ng mga naglilingkod sa iglesia. Sa dakong huli, pinapayuhan niya si Timoteo na maging mabuting lingkod maging mabuting lingkod tayo sa ating mga kababayan. Dahil kung tayo mga pinuno, maging mabuti tayong lingkod, maging modelo tayo sa ating mga nasasakupan, na maging mabuti ang ating pagpasunod sa ating mga kababayan kung saan man tayo naroroon. Ayan, nakasulat naman dito, mga naglilingkod sa iglesia, mga pinuno, may aral, pangkalahatan kasi itong pang-aral ng Panginoon sa atin, hindi lang para sa ating mga nakikinig. At anong klase tayong mga nakikinig? Makinig lang ngayon, nakikisama dahil in-invite. Tapos pagkatapos wala na. Yung pinakinggan mo, hindi mo na sinapuso, hindi mo na hindi mo in-apply sa parang lang wala. Dapat atin tong isa sa ulo, isa buhay natin ang lahat ng kautusan ng Panginoon. Hindi naman binubuhat to Hindi na. Simple nga lang, di ba? Sabi pa ng Panginoon, simple lang. Tapos huwag natin gamitin ng mga salitang yan na galing sa Panginoon, inuutos ng Panginoon na gano'n. Ang inuutos niya yung mga nandito nakasulat, yung binibigay sa atin lahat ng mga kautusan. Nakasalaysay dito sa Asia Minor pa nga to. Asia Minor, Grego ang kanyang ama at Hodyo naman ang ina.
Oh, sa Asia pa lang to. Paano dun sa iba-ibang mga dako? Ganito rin ang katuruan, pare-parehas lang kay isa lang naman tayong pinanggalingan eh. Isa lang ating pinanggalingan, 'di ba? Si Jesus ginawa niya tayong lahat. Ginawa niya sa umpisa ang lalaki at ang babae. Dahil nalungkot pakiramdam niya, nakita niyang nag-iisa lang ang lalaki, di dinagdagan niya ng babae, 'di ba? Nagmula sa kanyang tadyang o ano man 'yon, o 'di ba? Katulad ni Jesus, saan siya nanggaling? Sa tadyang din ng kanyang ama, o 'di ba? Katulad din natin, ginawa niya tayo. Isa lang naman ang pinanggalingan natin, hindi naman galing sa ano tayo, wala. Isa lang. Tao lang talagang pinanggalingan natin, hindi tayo pwera lang pag kasi ang science nag-iimbento, pinagkumpara yung tao at saka halimbawa tao at saka palaka, tao kaya daga, o tingnan mo marami kang makikita diyan sa mga ano imbento kasi dahil gusto nilang malampasan ang mahigtan ang karunungan ng Panginoon. Sa totoo lang naman, walang makakahigit sa kadakilaan ng Panginoon, sa kanyang karunungan. Tayo, kung hindi niya tayo biyayaan ng karunungan, anong mangyari sa atin? Para tayong isang bungong walang laman, o di ba? Kaya ito, kautusan para sa atin. Dapat ito ang ating sundin. Susundin natin ang mga kautusan ng Panginoon para sa atin, sa ating ikaayos. Hindi pa tayo gising, hindi pa tayo aware sa ating mga buhay-buhay, patuloy kayo sa gawain yung hindi kaaya-aya sa Panginoon, yung mga kasuklam-suklam na gawain. Maraming example dito ang Panginoon, oh. Pangako niya sa atin, itatatak, iuukit sa ating isip at puso, itatatak, iuukit, ang kanyang mga salita sa takdang panahon. Tapos kung ano lumalabas, tatatakan ka ng ano, nakasulat din naman yung 666 eh. Pero hindi naman yun ang itatatak ng Panginoon sa atin. Ang itatatak niya sa atin yung iuukit niya sa ating isip at puso ang kanyang mga salita para tayong lahat ay susunod na sa kanya. Hindi pa naman natin alam, sana nga mangyari na lahat-lahat, di ba? Nakaukit na sa ating isip at puso yung mga kautusan ng Panginoon at maging aware na tayong lahat. Hindi na tayo basta-basta, hindi na tayo tuturuan ng kanino man dahil nga nakaukit na itatak na sa ating isip at puso ang karunungang ibibigay ng Panginoon sa ating lahat. Di ba? May kanya-kanyang karunungan ang ibigay sa atin ng Panginoon, wag tayong mag-iinggitan. Bakit nga naman tayo mag-iinggitan, no? Mag-iinggitan, yes. Bakit? Pera lang? Kunin nyo na yung pera nyo. Kung yan ang ano nyo. Pag biglang dumating, katulad ng mga ganyang, mga pangyayari, biglang dumating, dila, hampasin ka ng alon, madadala mo ba yung mga pinundar mo yan? Hindi. Hanggang dito lang yan. Wala kang madadala kahit isa. Walang-wala. Kahit 5 duling. Wala kang madadala. Kung saan sa impyerno ka man paroon o sa langit. Kung malalangit tayo, kung makalangit, kung hindi, wala talaga tayong mabibitbit dahil ang kalaban ng Panginoon, hindi ka tutulungang bitbitin yung mga kayamanan mo. Hindi ka niya tutulungan. Walang tutulong sa iyo kundi sarili mo. Kaya dapat ituon natin ang ating mga sarili, ang ating isip sa Panginoon. Yan ang ating tuntunin sa Panginoon. Sumunod tayo sa Kanya. Hindi ba malinaw yun? Ayan, mga nakautusan, nakasulat dito. Mga ano to. Hindi tapat, mangusap. Hindi sugapa sa alak at hindi sakim, di ba? Mga ibang ano, yung mga tagapagturo ng Panginoon,
gusto niya yung masunurin, yung hindi nagiinom. Ayun na, makasulat naman dito yan. Na ituturo talaga dapat sa lahat-lahat ng to. Hindi tayo sakim sa ating kapwa, hindi tayo pagtangi, hindi tayo, kaya ingatan natin ang lahat-lahat, ang ating dila, ang ating mga pinagagawa, huwag tayong magtatangi. Ang daming kautusan ng Panginoon ditong hindi mabigat, hindi tayo nabibigatan kung sundin lang natin ang lahat. Ito'y simple at magaan, hindi naman binubuhat to. Yung hindi nga sumusunod, tingnan mo yung magnanakaw, di ba? Yung mga mamamatay tao, magaan lang naman yung gawain na yon, di ba? Ganun din yung gawain na yung mga pinapasunod sa atin ng Panginoon. Mabibigat ba yon? Hindi naman yan parang magbuhat ka ng isang block ng semento araw-araw para sundin mo ang Panginoon. Hindi naman ganun kabigat, simple lang. Sa isip lang natin lagi, maging aware tayo sa ating pang-araw-araw na gawain. Kung wala tayong mga ganon, hindi bukas ang ating mga mata sa mga ganyang gawain. Walang mangyayari sa atin. Patuloy tayong magkakasala. Hindi tayo maliligtas. Kung tayo ililigtas ng Panginoon, nasa sa Kanya na kung sino-sino yung maililigtas niya sa buong mundo. Kaya dapat tayo mananahan sa salita ng Panginoon araw-araw dahil yun ang kautusan niya para sa atin. Kaya yung mga tapos sasabihin yung wala naman na, hindi naman nakasulat yan sa Bible. Nakasulat, binabasa ko nga, pero hindi ko to naririnig, pinangaral yung mga ganitong kautusan. Hindi ko to narinig. Yung mga ganitong, kasi yung iba nga naman natatakot sila. Baka kawayin o ano. Dapat hindi, kasi katotohanan naman ang nakasulat dito. Katotohanan din natin ang papahayag sa ating kapwa para malaman ng lahat na yun ay mali, hindi tama na sumunod tayo sa mga kautusan ng Panginoon. Ang mga kautusan ng umiiral sa mundong ibabaw, marami din klase. Kaya nga sinusunod natin halos di ba? Yung iba yung kasuotan, yung mga magkubudubad halos na lang yung kasuotan. Yung mga gawaing hindi tama, di ba? Ang dami-dami dito, ang dami-dami ngayong umiiral. Kasi nga naman, sabihin nila, trending. Sige, mag-uso-usuhan kayo. Pag biglang dumating ang Panginoon, tapos nandiyan kayo, naabutan